Magandang umaga. Meron tayo na-discover na itong testigo na nakuha ni Trillanes at saka ni Dilema na ang abogado niya si Attorney Raymond Palad ay walang kwenta. Ang lugar, ang tawag nito sa Cebuano o saka Ilonggo, nagpasimpalad na wala man lang. Anong klase ito? Bakit? Nagpasimpalad na wala man. Ito ang sinabi niya. Tuwang-tuwa si Dilema. Tuwang-tuwa si makaganti na siya kay Duterte. Tuwang-tuwa din si Trillanes. Makaganti rin siya kay Duterte dahil hindi si Trillanes galit kay Duterte sapagkat hindi siya kinuha na Vice President ni Duterte noong 2016 na tumakbo si Duterte pagka-president. Si Dilema naman, which naniniwala naman ako, biktima talaga si Dilema rito. At kulang ang ebidensya laban sa kanya, pinakulong siya. Pero ang kanya naman ay galit niya sa Duterte dahil nakulong siya. Ngayon, bago ko itatalakay yung itong si Madriaga na to, na nagsalita na siya daw ay bagman ni Sara Duterte. Nagtrabaho bilang bagman ni Duterte. Hey, tingnan natin kung totoo kinikwento niya. Ang una kong puntos kanya na i-vlog ko na ito. Paano siya magiging bagman ni Duterte noong 2022 hanggang 2023 April kung siya po ay wanted ng pulis at may warrant of arrest po na naka-umang sa kanya at ay hinahanap ng batas. So hindi po pwede sa magiging bagman na ang kausap niya ay mga military officers na si Colonel Dennis Nolasco at saka si Colonel Raymond Lachica na member at leader or PES officers ng Vice President Protection and Security Group sa panahon ng wanted siya. Naging Vice President si BP Sara noong May 9, 2022. Although hindi ako naniwala na nanalo siya roon. Pero wala tayong magagawa. Ay talagang siya pinoklama, pati si BBM. At siya ay pumasok sa opisina ng pagka-presidente, Vice President, noong June 30, 2022. At nung nag-inaugurate siya, nanumpa siya bilang Vice Presidente ay noong 2019. At nandoon pumunta si Madriaga. Hindi ko alam kung paano siya napunta roon. O sabi ng iba ay Photoshop lang yun, ay pinatong-patong ng kanyang litrato doon. That was on January 19, 2022. Na kung saan ay nangidnap siya, kinidnap niya yung dalawang magpipinsang Chinese na si William at saka si Mark Lu doon sa Tondo, Manila. Ang kinidnap niya ay kanyang mga ini-escortan, kliyente niya kasi meron siyang escort service. Hindi naman lehitimo escort service niya. So, doon palang huli na, imposible magiging bagman ang wanted sa batas ang may warrant of arrest. 2022 pa lang, pinalabas na ng RTC Manila ang warrant of arrest. Diba? So, ito may na-discover tayo ngayon. So, gusto lang maggumanti nila ni Trillanes at saka ni Dilema ay nakipag-ugnayan sila sa isang Ramil Madriaga na nakakulong sa Taguig City Jail. At nakakulong siya doon sapagkat hinuli siya ng mga PNP anti-kidnapping group sa pagkidnap nga doon sa dalawang magpipinsan. At nahuli siya ng July 13, 2023. At ang isang red flag ko doon kung sasabihin ninyo siya ay bagman ni Sara. Paano siya magiging bagman ni Sara na kung nahuli siya, wala man ang balita na sinasabi. Siyempre, malaking balita yun kung talagang totoong bagman siya ni Sara. Magiging balita yun ng mainstream media. Sara Bagman, arrested for kidnapping. Di ba? Pero walang balita na gano'n na nangyari.
Ibig sabihin, hindi talaga siya bagman ni Sarah. Kung may bagman man si Sarah. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya sa pagkwento na bagman si Sarah at siya naghatid-hatid ng mga pera na naglalaman ko sa duffel bags. 4 na duffel bags, may laman na 33 billion. 35 million. Bilangin nga natin. 33 million times 4. 30 million times 4 is 120. Plus 3 times 4. 12. 120 plus 12. 132 million. Sobra pa sa 125 million. Nako. Tapos ang iba, isang duffel bag, sinabi mo, 35 million. Eh di sobra na sa 125 million ng confidential fund na binigay sa kanya ni BBM. O ito, another red flag naman yan. Sabi mo, 4 na duffel bag ang pinatrabaho sa'yo at ang bawat duffel bag ay may laman na 33 million hanggang 35 million. Sabihin na lang natin na 33 million. Ang 4 na sako na 33 million, itotal mo. 33 plus 33 equals 66. 66 plus 33 equals to 99. 99 plus 33 is 132. 132 million. Sobra sa 125 million. Ano ba naman yan? Ha? De Lima, Trillanes. Paano nagtugma? Ano, mahina ba kayo sa math? Simple arithmetic? O ikaw, Attorney Raymond Palad, maganda sa iyo, ipadisbar kayo dalawa ni De Lima. You are propagating lies. Inamin mo sa interview na ikaw nag-ayos para maging coherent yung affidavit ni Ramil Madriaga. Wala kang detalye, kulang sa detalye, paano maging kapanipaniwala yun? At saka may natagpuan tayong isa. Tingnan natin, basahin natin ang affidavit niya. Ito pong affidavit ni Ramil Madriaga. Kala ko nga si Ramil Puentes eh. O yan. Ramil Madriaga. Ramil Lagunoy Madriaga. Yan pong affidavit niya. Educational background. Number 1, I took up the College of Law from 1991 to 1995 at San Sebastian College, Manila. Oy, Attorney Palad, maghanap ka nga ng editor para tama naman ang grammar mo. I took up the College of Law. Paano mo sabihin na kinuha mo yung College of Law? Dapat, ang sentence mo rito, I took up the course Bachelor of Laws from the College of Law of San Sebastian College, Manila. From 1991 to 1995. Dapat karoon ng tamang grammar mo, Attorney Raymond Palad. Kakahiya ka naman, Attorney Palad. Pinapahiya mo lahat ng abogado sa ginagawang produktong ito. Pinagmamayabang mo pa sa interview na ikaw gumawa, ikaw nag-ayos. Tapos number 2, I graduated in 1995 and took the bar examination the same year but did not pass. So next, na mali mo rito sa grammar ay maraming S ang examination. Maraming examination, dapat bar examinations. During that time, 4 na sandiga yan, umaga at hapon. So 8 examinations. Tapos mali pang syntax mo. Ang present, ang yung subject as I. Ako. I graduated in 1995. Dapat tutugan mo, and I took. Tapos sabihin mo dapat, ilang predicate ka ba? I graduated in 1995. So, ang predicate mo sunod, graduated. In 1995, object mo. Tapos, meron ka na naman panibagong predicate, took. Ang object mo, the bar examination. So, dapat may subject din ito. Subject and predicate agreement.
Sabi dapat yung ginawa ito, I graduated 1995, kama, pwede mong i-omit ang I. Took the bar examination, bar examinations the same year, kama, but did not pass. Pwede mong i-omit ang I, pero pinakamanda, but I did not pass. Period. Tapos, Roman numeral number 2, government service. Sinabi rito ni Ramil, from 1993 to 2021, I worked in the following government offices. 1993 to 1995. Economic Intelligence and Investigation Bureau. Pwede. Pwede. Siya naman sabi kung totoo yan eh. Sabihin natin pwede. Letter B. I work at National Security Council from and the Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines from 2001 up to 2015. Ito yung hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sapagkat po, 2001 ay nasa loob ka pa ng bilibid. Nakakulong ka, nasintensyan ka ng RTC noong 1997. Nag-apila ka, na-acquit ka ng Supreme Court April 2003. So, 2003 ka palang pwede March 2003. March 2003 ka palang pwede lumabas at magtrabaho. Oh, ito po ang problema ko. Ito yung decision ng Supreme Court. Ang decision ng Supreme Court, hindi ka makalabas sa bilibid kung wala kang decision sa Supreme Court na nagsasabi absuelto ka. Sinintensyan ka ng kamatayan sa kidnapping. Kidnapping din ang kaso mo. Tapos ito ngayon. Ito yung decision. People of the Philippines versus James Patano A. Marcaida, Ramil Madriaga E. Lagunoy, and Rosendo Madriaga E. Banaag. For automatic review is the decision dated April 30, 1997, rendered by the Regional Trial Court of Pasig City, Branch 262 in criminal case number 110089-H, convicting appellants James Patano, Ramil Madriaga, and Rosendo Madriaga of the crime of kidnapping for ransom and imposing upon them the supreme penalty of death. The amended information dated May 18, 1996, charged appellants James Patano, Ramil Madriaga, and Rosendo Madriaga, as well as Oswaldo Banaag, Manolo Babak, Alan Duarte, and Josido, the crime of kidnapping for ransom committed as follows. That on or before March 25, 1996 in Mandaluyong City, and within the jurisdiction of this honorable court, the four-named accused grouping themselves together, conspiring, confederating, and mutually helping one another, did then and there willfully, unlawfully, and feloniously detained, kidnapped, and otherwise deprived Vicente Oy Uchua Ngo Litpun of his liberty for the purpose of extorting ransom, as in fact demand, therefore, in the amount of 10 million pesos, had been made by the above named accused while detaining said victim in Antipolo, Rizal, until his rescue on March 27, 1996, contrary to law. Yan! Tapos, pinawalang sala siya dito dahil hindi naniwala ang Supreme Court sa mga testimonya. At pinawalang sala siya noong March 14, 2003. Pero hindi pa sa lumabas yan. Kasi may araw pa na pagitan pagpadala sa kanya kung kailan natanggap ng abogado niya at siya, yung decision, saka siya pwede manghingi na ipalayain siya. Kaya ito, pinalaya siya. Wherefore, the decision of the Regional Trial Court of Pasig City, Branch 262 in criminal case number 110089-H, convicting appellants James Patano y Marcaida, Ramil Madriaga y Laguna, and Rosendo Madriaga is reversed and set aside, and another is hereby rendered acquitting them of the crime of kidnapping for ransom as charged for failure of the prosecution to prove their guilt beyond reasonable doubt. So, yan.
Yan ang pruweba na nakailabas ka lang, nagdesisyon ay March 14, 2003, sa oblo ka pa. Nasa loob ka pa ng kulungan. Kaya hindi ka pwede magsabi na nagtrabaho ka sa National Security Council. Ma'am Pyra, napaka-sinungaling man itong testigo nyo. Maghanap kayo na bagong testigo, hindi ito. Mali ito, mapahaba kayo dito. Matatanggalan ng lisensya dito si Attorney Raymond Palad. Si Lila de Lima, matatanggalan ng lisensya dito. Pag in-insist niya ito. Nakakahiya to. Ano yan, Sabi niya sa paragraph number 3. Number 3 sa kanyang affidavit. From 1993 to 2021. Sabi 1993, paano naman yung nung nakulong siya 1997 hanggang 2003? Ba't hindi na nilagay? Nasa kulungan siya. Tapos, nagtrabaho daw siya noong 2001 sa National Security Council. Inasalom ka ng kulungan eh. Paano mangyari ito? Ay, nako. Ipapaliwanag. Hanapin nyo nga ito si Ramel. Bigyan natin ng chance magpaliwanag. Baka pwede naman magtrabaho bilang ahente ka ng National Security Council na nasa loob ka ng kulungan. Yun lamang ang ating chance na may bibigay sa kanya. But then, until this now, he is durog. Durog na durog, as in durog na durog siya. Para siyang para siyang Mampay, para siyang si Congressman Noel Rivera. Durog na durog. Durog na durog, makukulong na yung tarantadong yan sa pagnanakaw. Ganon ang mangyari dyan. Dapat yung mga naghahanap ng mga testigo, maingat naman dapat sana kayo. Ay, ito. So, Dr. Edgar Nacion, Dr. Toto, good morning po. So, mine, January 7-8, Sara, tumakbo ulit si Trillanes na senador. Lalaine, Toranuevo, salamat sa analysis, Dr. Toto. Bahar Anghila, masyadong hipokrita si Dilema na malinis at santa siya. Meron din siyang confidential funds noong nasa DOJ siya at immoral na babae. Pero makapag-accuse kay Sara, akala mo walang putik ang kaluluwa. Back squatter, Marcos resign. Merry Christmas and Happy New Year. Si Ma'am Pyra, attorney, I know the whole story dahil binibisita namin sa Camp Bagong Diwa si Ramil Madriaga. Nag-umpisa yan sa land grabbing ni Harry Roque. Ibang usapin yung land grabbing pa eh. Ibang usapin yan. Pero yung magdadamay pa sa yung kay Sara, huwag na sa mag-imbento ng kwento na nasisira tuloy ang kredibilidad niya. Wala na tuloy maniwala sa kanyang kwento sa land grabbing. Ay, dapat nag-ingat siya. Ang gusto kasi ni Trillanes, yung kwento niyang away niya kay Harry Roque, idadamay niya pa si Risa diyan. Si Sara. Yan ang mali. Ay, ito si Roque, ang laki naniniwala ko dito na malaking kinita nito sa 100, almost 300 hectares ata yun. Yung sa Maribeles. So anyway, sabihin mo sa kanya, kung magkwento siya, pilitin niya lang, magkwento lang siya, doon lang siya sa mga bagay na alam niya. Huwag na siya magkwento nitong kay Sara. Imposible kasi mangyari. Unang-una, wanted siya from 2022 hanggang 2023. Paano siya magiging bagman ni Sara? May tao ba na nagtatrabaho, bagman, tapos ang katrabaho mo, mga colonel, huhulihin ka? Pagtapos nagkwento ka, nagtrabaho ka sa National Security Council na nasa loob ka naman ng kulungan ng bilibid. Ay, sitahin mo nga ito yung testigo mo, Ma'am Pyra, masisira yung kaso nyo. Kung ang kaso niya patungkol sa lupa ni Roque, ibang usapin yan. Ipututok na lang doon kay Roque, huwag na siya mandamay ng iba. Ang problema sa kanya, kaawain si Roque, pati si Sara damay niya. Siyempre, pag tinanong si Roque at tinanong si Sara, sino kampiyan niya? Mas kampiyan niya si Roque. Kasi kilala niya, siya hindi. Hindi naman siya naging aid ni Sara. Yan ang katotohanan niya.
hanggang diyan na lang tayo at magandang umaga po sa inyo.